Naalimpungatan si Nanay Ising sa malalakas na katok. Kaya sa napabalikwas ang bangon. Agad ding sinalakay ng kaba ang dibdib niya na hindi niya mawari. Lalo na nang makilala ang boses na sumisigaw sa labas ng tahanan nila. Nay! 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 Nay, buksan niyo pintuan, dali! Nay, pakibukas, bilis! Nay! Nay, buksan niyo pintuan, Nay! 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 Agad na ginising ni Nanay Ising ang iba pang mga anak na sina Noel at Rebecca. Magsibangon kayo, mga anak! Dalian niyo! Nagulat naman ang dalawa nang mamulatan ng kanilang natatarantang nanay. Bilis! Hindi na hinintay pa ni Ising na tuluyang makabangon ang dalawang anak. Halos patakbo na nitong tinungo ang pintuan at marasyong binuksan. Bumungad sa kanya ang panganay na si Celso, kasama ang mag-iina nito na tila ba mga basang sisiw. Mahabaging Diyos! Ano nangyari at bigla kayo nang masugod ng ganitong 10 oras ng gabi, anak? Magsipasok kayo rito. At bakit nag-iiyakan ang mga apo ko? Niluwangan ni Nanay Ising ang pagkakabukas ng dahon ng pinto. Pinauna muna ni Celso makapasok ang kanyang mag-iina. Habang palinga-linga sa paligid, na tila ba may kung ano itong kinatatakutan. Nang sa wakas ay nakapasok na rin si Celso, ay mabilis at maras nitong sinarado ang pintuan. Kuya! Ate! Anong nangyari? Agad na diniluhan ni Rebecca ang dalawang pamangkin na sina Aida at Ana na patuloy pa rin ang pag-iyak. Si Noel naman ay nagtungo sa kusina upang magtimpla ng kape para sa mga hindi inaasahang bisita. Isa kasi yun sa mga nakaugalian na sa lugar nila. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Celso. Anong dahilan at napasugod kayo? Kapapanganak pa lamang ng asawa mo, paano kapag nabinat yan? Nanatili lamang tahimik si Celia habang pinapadede ang sanggol nito na noon ay tumahan na rin sa pag-iyak. Muntik na mabiktima ng hayop na aswang na yun ang pamilya ko, Nay. Mabuti na lamang ginising kagad ako ni Celia nung maramdaman niyang tila may naglalakad sa bubungan namin. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Na dito muna kayo, lalo at bagong panganak itong asawa mo. Ayan, dahil sa katigasan ng ulo mo, muntik na mapahamak ang pamilya mo. Huwag niyo na akong sermonan, Nay. Hindi na nga ako mapakali rito eh. Lalo pat natama ako ang aswang ng palaso mula sa aking pana. Ang hindi ko lang sisiguro ay kung napuruhan ko yun. At tamang hinala niyo, Nay. Ang aswang at yung dahi naming kapitbahay ay iisa. Si Roma. Siya ang aswang na nagkakalatang lagim dito sa ating lugar. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Kuya? Paano kung balikan ka ng aswang? Nagkatinginan sina Celia, Ising at Celso dahil sa tinura ni Rebecca. Maging sila'y kinabahan sa posibilidad na balikan nga ng aswang si Celso, lalo na't nasugatan yun ng huli. Magkape na muna tayo para mabawasan ang tensyon sa paligid. Singit ni Noel na kararating lamang mula sa kusina. Kapag daka ay pinatong ito sa lamisitang naroon, ang tray na yari sa kahoy na may lamang 5 tasa ng kape, kung saan nakapatong din ang gasera. Salamat, Kuya Noel. Kuya Celso, Ate Celia, samahan ko muna sina Aida at Ana sa silid namin. Naabala yata ang tulog ng dalawang to dahil sa mga nangyari. Tumango ang mag-asawa at nagpasalamat kay Rebecca. Pagkatapos ay kanya-kanyang dampot ng tasa ng kape ang mga naiwan sa salas. Buti pa doon muna kayong mag-asawa pansamantala sa silid ko. Dito na lang kami ni Noel sa salas. Ang inaalala ko ay ikaw, Celso. Paano nga kung balikan ka ni Roma? Huwag niyo akong alalahanin, Nay. Kaya kong sarili ko. Ang mahalaga ay ligtas na mag-iina ko. Makakahinga na ako ng maluwag, lalo na kapag nasa trabaho ako. Kinabukasan ay sinamahan ni Noel ang Kuya Celso niya upang kunin ang ilang mahalagang gamit nila sa bahay ng mga ito. Bagamat maliwanag noon, ay hindi pa rin sila naging masyadong kampanting magkapatid. May mga tangan silang pangontra, gaya ng bawang at asin. Kapwa may dala rin silang sanggot na nakatali sa bewang nila. Mga damit at iba pang mga personal na gamit ang kinuha ni Celso. Ikinandado rin niya na maayos ang bahay nila, kahit alam niyang hindi naman uso ang nakawan sa kanilang lugar. Habang pauwi, ay alerto ang dalawa. Lalo na nang mapatapat sila
sa kubo na tinitirhan ng dayong si Roma. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kilabot at pangamba sa natuklasang sikreto ng dalaga. Sino nga bang mag-aakala na ang isang simple, mainhin at magandang babaeng kagaya ni Roma ay may dugong halimaw pala? Karaniwan kapag araw ng Sabado, ginagabi ng uwi si Celso. Araw kasi ng pagsahod. At dahil hindi naman pangingisda ang trabaho niya, wala siyang dadatnan na ulam sa bahay ng nanay ising niya. 6:00 nang halos matapos magpasahod ang foreman nila. Maaga pa kung tutuusin. Pero noong mga panahong yon, lalo at nasa probinsya, maituturing na malalim na gabi ang ganoong oras. Nagpasya si Celso na dumaan muna sa palengke. Meron na siyang kinontrata Biyernes pa lang, nakakilala niyang kargador ng isda. Nang makita naman siya ng huli, ay agad iniabot nito sa kanya ang 1 kilong tilapia. Matapos miiabot ni Celso ang bayad sa kargador, ay nagpasalamat muna siya rito bago tumuloy sa pag-uwi. At dahil nga noong mga panahon na yon, lalo na kapag bandang bukid ang bahay mo, ay gasera lang ang gamit na ilaw. Yun na ang nagsisilbing tanglaw sa mahabang magdamag. Mabibilis sa mga hakbang ni Celso habang mag-isang tinatahak ang madilim na kalsada. Bukod sa pagod siya at mabigat ang mga gamit na dala, sabik na rin siyang masilayan ng kanyang pamilya. Lalo na ang bunso nila na bagong silang pa lamang. Kapag kasi nakikita niya ang mga ito, ay tila napapawi ang pagod niya sa maghapong pagtatrabaho. Nang makalampas sa kalsada, ay tinalunto naman niya ang mabatong daan patungo sa tahanan ng kanyang ina. May mga maririnig na kuliglig at mga panggabing insekto sa paligid. Sa tansya ni Celso, ay lampas 7:00 na ng gabi noon. Kaya nga lalo siya nagmamadali kasi kailangan na rin niyang maluto ang isdang dala niya dahil yun ang ulam nila para sa hapunan. Habang naglalakad, ay nakaramdam bigla siya ng kaba at hindi niya mawari kung bakit. Basta bigla na lamang kumabog ang kanyang dibdib. At maya-maya pa ay hindi inaasahan ni Celso nang bigla siyang may matanaw na figura ng tao na naglalakad pasalubong sa kanya. Dahil nga kalat na ang dilim sa paligid, hindi niya gaanong maaninag yung masasalubong niya. Pero habang palapit sila ng papalapit sa isa't isa, ay unti-unti niya ring namumukaan kung sino ang taong yun. Roma! Mabilis na napamura si Celso at halos mabitiwan ang mga dala, lalo na mapansin niya ang tila biglang pagbilis ng lakad ni Roma. Napansin niya rin ang kakaibang anyo nito, na bagamat kagaya pa rin ng isang normal na tao, mapupula at nanlilisik ang mga mata ng dalaga. Gulo-gulo rin ang mahabang buhok nito. Marumi rin ang mga damit nito na tila ba 1 linggo na tong hindi naliligo. At umuungol din ang babae na tila ba puot na puot sa kanya. Batid ni Celso na tagilid ang sitwasyon. Sa pagkakataong yun ay sukul na sukul siya at wala rin siyang laban sa lakas ng isang aswang. Pabagsak niyang binitiwan ng kahoy na kahon na naglalaman ng mga gamit niya sa pagkakarpintero. Pagkatapos ay mabilis ang mga pagkilos. Kinuha niya ang kanyang lagari, screwdriver at martilyo. Pero bago siya makatayo, ay dinaluhong na siya ng galit na si Roma na hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya. Dahil doon, ay nabitiwan niya ang lahat ng balak niyang kunin na gagamitin sana niyang sandata laban dito. At bumagsak siya sa mabatong daan. Kinalmot siya ng babaeng aswang habang patuloy ito sa malakas na pag-ungol. Nagpambuno silang dalawa. Ngunit dahil higit na malakas si Roma, lalo na't mukhang malapit na itong magpalit ng anyo, nagtamo si Celso ng maraming kalmot mula rito. Sa leeg, braso, at dibdib. Halos bumaon ang mga mahahaba at matutulis nitong kuko sa balat niya
kahit pa may suot siyang damit. Sigurado si Celso, walang balak ang aswang na kainin siya o lapain. Sa nakikita niyang labis na pagkapuot nito sa kanya, ay sigurado siya na ang tanging pakay nito ay ang patayin siya. Akala mo ba na puruhan mo ako, Celso? Akala mo ba mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang? Isa kang hangal! Sigaw ng malakas, malalim at nakakakilabot na tinig habang nanilisik ang mapupulang mga mata na nakatitig kay Celso. Dahil sa'yo, 1 linggo na ako nagtitiis ng gutom. Kinailangan ko bang magpagaling dahil sa pagkakapana mo sa akin? Pero ngayon, tatapusin na kita! Para wala nang maging hadlang sa pagtikim ko ng mga sariwang dugo at laman ng mga anak mo! Nakahiga si Celso sa mabatong daan habang nasa ibabaw naman niya ang aswang na si Roma. Pero dahil sa mga huling sinabi nito, ay tila nagpanting ang kanyang tenga. Nagkaroon siya bigla ng lakas ng loob at pag-asa na labanan ng aswang. Dahil kung hindi, ay manganganib ang buhay ng kanyang pamilya. Kahit na masakit ang buong katawan dahil sa malakas na pagkakabagsak sa mabatong daan, pinilit niya pa rin sa nangangatal na kamay na gumawa ng paraan upang malabanan ang aswang na nasa kanyang ibabaw. Tiniis niya rin ang mahahapding bahagi ng kanyang katawan na nakalmot nito at ang pandidiri sa mabahong laway nito na kanina pa tumutulo sa leeg niya. Dahan-dahang kinapa niya mula sa kanyang pantalon ang tanging niyang pag-asa habang tahimik na umuusal sa isip ng isang panalangin. Sinamantala niya na abala pa sa paghalakhak at pagdakdak ang aswang. Agad niyang binuksan ang posporong kinuha niya sa bulsa. Kumuha ng isang palito at agad yung ikiniskis sa gilid ng kahon ng posporo upang makalikha ng apoy. Tila na ulinigan naman ng aswang ang pagkiskis niya sa palito at marahil ay naamoy rin ang usok. Kaya agad itong tumigil sa paghalakhak at nanlilisik ang mga matang binalingan siya. Ngunit pagkakita sa ningas na nagmumula sa palito, ay tila ba nasilaw ito at napahiyaw ng malakas. Mabilis din itong umalis mula sa pagkakadagan kay Celso. Hawak ng 2 kamay ang sariling mukha, ay halos takpan ng mga mata. Dahan-dahan at paatras na naglakad ang aswang patungo sa talahiban. Naiwan si Celso na tila baliw habang nanatiling nakahiga. Hindi niya napigilang maiyak sa tuwa. May nakapagsabi kasi noon sa kanya na may hiwagang taglay raw ang liwanag mula sa posporo. Kaya takot dito ang mga aswang at iba pang masasamang elemento. Hindi alam ni Celso kung gaano katagal siyang nakahiga lamang doon at nakatingin sa kawalan. Ang totoo ay nabalot ng matinding takot ang buong pagkatao niya kanina habang papalapit pa lamang sa kanya ang aswang na si Roma. Sino ba naman ang hindi masisindak sa halimaw na kagaya ng aswang? Sumagi talaga sa isip ni Celso na marahil ay katapusan na niya dahil sino ba naman ang aasahan niya sa ganoong sitwasyon at pagkakataon. Maya-maya ay tila natauhan si Celso nang biglang kumislap ang isang bituin na nasa kalangitan. Tila ba isang senyalis yun? At noon niya lamang naalala ang Diyos. Patawad po, Diyos ko, kung minsan po ay nakakalimot kami sa iyo. Maraming salamat po. At hindi niyo ko pinabayaan na tuluyang mapahamak sa kamay ng aswang na yon. Naiiyak si Celso habang nakatitig sa malawak na kalangitan. Ang mga bituin ay tila ba nagsidamihan at nagdulot yun ng liwanag sa madilim na paligid ng lugar na kanyang kinahihimlayan ng mga sandaling yon. Nang maalala ang pamilya at kung anong oras na, ay dahan-dahang bumangon si Celso at hinanap niya ang nakaplasik na tilapia na kasamang tumilapo ng mga gamit niya. Kaninang daluhungin siya ng aswang na si Roma. Iniikot niya ang nanlalabong paningin. Marahil ay epekto yon nang walang tigil na pagdurugo ng balat niya, lalo na sa parting dibdib kung saan malalim ang naging pagbaon ng mga kuko ng aswang.
kaninang nagpapambuno sila. Natagpuan niya rin ang hinahanap sa di kalayuan, ang kahon ng gamit niya. Natapon sa lupa ang ilang piraso ng isda, ngunit maaari namang linisin na lamang pagdating niya sa kanila. Dinampot niya ang plastik at isinilid muli yung mga isdang natapon sa lupa. Bagamat nangihina at mabigat pa ang dala, pinilit niya pa rin maglakad pa uwi sa bahay ng kanyang ina. Sa awa at tulong ng may kapal, ay ligtas na nakarating si Celso kina Nanay Ising. Mahina siyang kumatok sa pinto dahil kanina pa siya nahihilo, gawa ng pinagsamang pagod sa maghapon at sa mga sugat na tinamo niya sa pakikipagtunggali sa aswang. Maya-maya pa ay narinig niyang may patungo na sa pinto upang buksan yon. Oh, bakit gabing-gabi ka na yata Celso, anak! Ano nangyari sa'yo? Noel! Rebecca! Tulungan niyo ako rito! Ang kuya ninyo! Abangan ang katapusan. Ayos, shout out na tayo. Kay Rhea na laging nag-aabang, maraming salamat sa pakikinig. Kay Gila Poyam C. Hindi ko alam, mali ata ako ng pronunciation, pasensya na. Kay Gila, maraming salamat Gila. Kay Tito Ramon and Tito Ben Navarro at sa buong Navarro family sa Panday, Bulacan. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay po kayo.